Kamakailan lamang, pinulong ni President Donald Trump ang top congressional leaders para i-express ang isang pagpupulong patungkol sa nakababahalang pag-shutdown ng gobyerno dahil na rin sa mga sunod-sunod na problema na kinaharapan ng Amerika. Isa na dito ang pag-akyat ng utang ng Amerika na hindi na ito nababakapan ng anumang commodity katulad ng ginto at nakakabahala ng ekonomiya ng United States of America. Ang dolyar ay papunta na sa pagbagsak. Ano ang mangyayari sa ating mundo kung ito ay hindi maagapan? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Noong nakaraang taon, binanggit ng mga balita na mahigit sa 1,500 na mga bangko ang nagsara sa Amerika. Kasama na dito ang ilan sa malalaking mga bangko tulad ng Wells Fargo, kabilang na rin ang JP Morgan at ilan sa mga bangko katulad ng Bank of America. At napakaraming mga investors ang sunod-sunod na pinull out ang kanilang mga pera sa Amerika. At ilan sa mga citizen sa Amerika ang unti-unting nililiquidate ang kanilang mga assets upang i-transfer ito sa ibang bansa. Ika pa sa isang balita sa Forbes, Bank of America nagbigay ng babala sa malapit ng pagbabagsak ng US dollar na may nakakabahalang $1 trillion bawat 100 na araw. Oo mga kaibigan, binabanggit sa Forbes ang sobrang pag-angat ng utang ng Amerika na hindi ito binabakaban ng anumang klase ng commodity tulad ng ginto. At kamakailan lamang nakita natin ang pag-angat ng presyo ng Bitcoin, Ethereum, XRP at crypto na ito ay nakikipagsabayan sa ginto. Ang presyo ng Bitcoin pati na rin ang mas malawak na merkado ng Ethereum, XRP at iba pang crypto ay umaangat sa nakaraang taon na may ilang naguudyok na mas malaking sulsul na mas malaking alon ng Wall Street ang darating. Ang halaga kasi ng Bitcoin ay umabot na sa $60,000 bawat Bitcoin na ginagawa muli itong 1 trilyong ari-arian, habang ang kabuuang halaga ng Ethereum, XRP at iba pang crypto market ay mahigit sa $2 trillion at nagbukas ito ng seryosong babala sa malawakang pinsala sa ekonomiya ng Amerika. Kung ating mapapansin kasi, habang bumabagsak ang ekonomiya ng Amerika, kapansin-pansin na ang mga cryptocurrencies ay ito naman ang kanyang pag-angat. Ngayon sa bagong email na naglalantad patungkol sa pagkakilanlan ng misteryosong lumikha ng Bitcoin na si Satoshi Nakamoto, nagbabala ang mga analis ng Bank of America na ang pasani ng utang ng US ay malapit nang mag-escalate na magdadagdag ng $1 trillion bawat 100 araw na nagpapalakas sa pagsirit ng presyo ng Bitcoin. Ang inaasahang makasaysayan na halving ng Bitcoin na inaasahang magdudulot ng kaguluhan sa presyo ng crypto ay nasa malapit na. At ang nakakabahala mga kaibigan talaga ay bawat 100 na araw ay dito umaangat ang utang ng Amerika. At sa pag-akyat nito, ang pinakamalalaking mga investors katulad ng BlackRock ay nababahala rin patungkol sa bagay na ito. At ang tanong ay, ano ang mangyayari sa lahat ng ekonomiya sa buong mundo katulad na rin ng Pilipinas na tayo ay under sa ekonomiya ng Amerika? Kung ating mapapansin, ang US dollars, ang fiat currency na siyang nagpapatakbo sa buong mundo ngayon ay hindi back up ng anumang commodity katulad ng ginto na hindi katulad noon sa panahon ng yumaang Ferdinand Marcos Sr. Ang ekonomiya ng buong mundo ay back up ng ginto. Ngunit dahil sa nagdaang mga taon, ang Amerika ay naging stable at naging makapangyarihan sa lahat ng ekonomiya sa buong mundo. Ngunit kung ating napapansin, ang iba't ibang mga bansa katulad ng China, Russia, North Korea at India ay hindi na umaasa sa fiat currency na US dollars at kanina itong binabasura. Bagkus, sila ay nagre-rely na lang sa kanilang ekonomiya sa pamamagitan ng tunay na commodity katulad na lamang ng langis at mga ginto. Kaya naman kung ating mapapansin, ang Pilipinas din ay backup ng malaking ginto dahil na rin sa kayamanan ng mga Marcos. Ngunit ang Amerika, kapansin-pansin na tilabaga ito ay papunta na sa matinding pagguho. Kaya nga naman tinipon
ni President Donald Trump ang kanyang grupo upang pag-usapan ang malaking issue ng pag-shutdown ng gobyerno ng Amerika. Dahil isa sa mga problema nito ay ang ekonomiya. Ngunit very optimistic si President Donald Trump na ang Amerika ay makakatayo sa sarili nitong paa at sumulong sa mas maayos na Amerika. Ngunit sa tingin niyo mga kaibigan, ano ang mangyayari sa susunod na mga araw, buwan o taon sa Amerika at maging sa buong mundo kung babagsak ang ekonomiya nito? I-comment mo naman sa ibaba at salamat kaibigan sa iyong panonood. Hageo 2 verse 8. Sapagkat ang mga ginto at mga pilak ay akin, ito ang binabanggit ng ating Panginoong Diyos. Ang lahat ng kayamanan sa ating mundo ay pagmamay-ari ng ating Panginoong Diyos. Siya ang nakakaalam sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating mundo. Tunay nga mga kaibigan, ang pinaka-treasure natin na inaasahan ay makikita sa pananalapi. Ngunit hindi ito ang binabanggit ng banal na kasulatan, sapagkat ang greatest treasure ay masusumpungan lamang natin sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang greatest treasure ng mundo nang binigay ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at ang buhay sa hinaharap na hindi mapapantayan ng anumang pananalapi. Kaibigan, ibigay natin sa ating Panginoong Diyos ang ating puso ngayon, ang lahat ng nasa atin, dahil nasa Kanya ang tunay na kayamanan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Nahayag na Panginoon ang problema ng mundo, na ang pananalapi Panginoon sa bawat sulok ng mundo ay unti-unti na pong bumibigay at bumabagsak. Nakikita po namin Panginoon ang kahirapan na nahahayag na sa huling mga kapanahunan na binabagit Panginoon sa libro ng Revelation. Panginoon, tulungan niyo po kami na makita na ang kayamanan po namin ay masusumpungan lamang sa aming Panginoon Jesucristo. Amin pong itinatalaga ang aming buhay ngayon sa inyo. Tulungan ang inyong mga anak at gabayan po Panginoon kami na masumpungan ang tunay na kayamanan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.